Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. This is our Catholic Daily Gospel reading. And we are reading the Gospel of the Lord na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ang ebanghelyo natin ay hango ayon sa ebanghelyo kay San Lucas, chapter 9, verses 27 to 31. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sundan siya ng dalawaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na nga sila, maigpit na ipinagbilin sa kalan ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ang ebanghelyo ngayon ay dalawang bulag. Sa ibang parte ng banal na kasulatan ay bulag din. Sumigaw din ng si Bartimeo. Sumigaw din na anak ni David. So, itong mga bulag na ito, yun yung sinabi ko dati na bagamat bulag sila ay may pananampalataya sila. Bagamat ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng problema, pero ang kanilang pandinig ay ginamit nila para sila ay makasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung titingnan natin, God bless Brother Jun. Kung titingnan natin, mga kapatid, na ang sinasabi sa banal na kasulatan na we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, lumalakad tayo ayon sa pananampalataya at hindi sa kung ano yung ating nakikita. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Yun yung pananampalataya. Kasi yun yung sinasabi sa Hebrew 11 verse 1, di ba? Sabi niya, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So yun yung pananampalataya. Naniniwala ka sa bagay na kahit hindi mo nakikita. At ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nagpapasimula sa iyong mga naririnig. Sapagkat sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17, sinasabi roon, sabi niya, "Faith cometh by hearing, and hearing the word of God." Yan yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid. So therefore, itong mga dalawang bulag na ito, bagamat hindi nila nakita ang Panginoon Jesucristo, pero ginamit nila yung isang sense nila, na pakikinig. So, nagkaroon sila ng pananampalataya sapagkat nakarinig sila patungkol sa Panginoong Jesucristo at alam nila at sila yung bakit nasabi natin may pananampalataya sila sapagkat, mga kapatid, kung babasahin natin yung mga messianic prophecy, ang Mesiyas ay magmumula po sa angkan ni Haring David. That is why sila, bagamat bulag, nang narinig nila ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng commotion na alam nila na narinig nila ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, sumampalataya sila at naniwala sila na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas, sapagkat hindi nila tatawagin ang Panginoong Jesucristo. Yes, Brother Jun, sinabi yan na mapalad ang taong naniniwala kahit hindi nakakita. Opo, yan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Tomas, di ba? Sa mga alagad, mapalad ang mga taong naniniwala bagamat hindi ako nakikita. Opo, tama yun. So, mapalad itong dalawang bulag sapagkat despite they are blind physically, but their eyes of faith can clearly see, mga kapatid. That is why
tinawag nila ang Panginoong Kristo na Son of David, sapagkat alam natin at kung babasahin natin ang banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan, dyan sa aklat ni Jeremias, Jeremiah 23, 2 Samuel chapter 7, verse 13 to 14, ay makikita natin doon maging sa aklat ni Jeremias na ang Panginoong Kristo or ang Mesiyas ay magmumula sa angka ni David, lalo na sa mga messianic prophecies, lalo na sa messianic prophet na si Isaias. Kung babasahin natin yung aklat ni Isaias, ang Panginoong Kristo ay siyang Mesiyas na ipinangakong darating, na sa kanyang pagdating ay didilat ang mga bulag, makakalakad ang mga pilay, makakarinig ang mga bingi, at makapagsalita yung mga pipi, at mabubuhay yung mga kahit patay na. So, naniniwala sila na sinasabi dito sa yun nga, sinabi ni Brother John kanina doon sa John chapter, yung pagpapakita ng Panginoon Kristo sa mga alagad, di ba? Yung pag-alinlangan ni Tomas. Sabi dito ng Panginoon sa verse 29. Kasi, sabi dito, sinabi niya ng Panginoon Kristo kay Tomas, na yung comment ni Brother John, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? So, naniwala lang. Si Tomas, naniwala lang kasi nakita niya. Pero ang totoong pananampalataya ay naniniwala kahit hindi mo nakikita. Ito sabi dito, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Hindi nila ako nakita. So yun yung mapalad. So yun yung totoong paniniwala kasi naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Yun yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sapagkat hindi na yun pananampalataya kung nakita na. At hindi na rin pag-asa yun kung nakita mo na. So yun yung sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 7 at yung Hebrew 11 verse 1 ay magkaugnay kasama itong John chapter 20 verse 29 na kinukomend ng Panginoon na kahit hindi mo siya nakita ay sumampalataya sa Kanya. Ito rin yung dalawang bulag, bagamat hindi nila nakita ang Panginoon, yet they use their another sense para makasampalataya sa Panginoon. Yun yung ginamit nila, mga kapatid. Kaya hindi natin pwede sabihin na meron tayong kapansanan or may tayong problema sa pangatawan at hindi maging rason para hindi tayo sasampalataya sa Panginoon. Hindi natin pwede gawing dahilan kasi itong bulag na ito, try to imagine, at then makikita natin sunod na sunod sa kanya yung mga bulag. Siguro mga professional na mga bulag ito, may mga sila siguro, may cane sila siguro. Kasi sunod sa Panginoon eh. Di ba? Then, tinanong sila, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? So, sinabi ng Panginoon sa kanila, then because of their faith, na nakita mismo at narinig ng Panginoon Kristo, sa pagtawag pa lamang nila sa Panginoon Kristo na anak ni David, sila ay naniniwala na ang Panginoon Kristo ay siyang Mesiyas na darating sa sanlibutan. Take note mga kapatid na ang Panginoon Kristo ay hindi siya kumikilos ayon sa ating pangangailangan. God doesn't move not by our needs, but by our faith. Ito makita natin dito sa Ebanghelyo, di ba? Sabi ito ng Matthew 9:27, sabi niya, naniniwala ba kayong magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Yan. Mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kasi biro mo, kahit bulag sila, sinusundan-sundan nila ang Panginoon Kristo. Siguro mga professional na mga bulag, may mga cane sila ginagamit. At yung public declaration nila na Jesus, Son of David, is a public declaration of faith at the same time, mga kapatid.
na ang kinikilala nila na ang Panginoon Kristo ay ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang ipinangako na magmumula sa angkan ni David. So you see, at ang aral na makikita natin maari sa buhay ng mga bulag na ito is hindi maging hadlang yung kapansanan para tayo ay sumampalataya. Yun nga, yung di ba nakwento ko na sa inyo, si Fatima, bulag bata pa siya, simulang bata pa, bulag siya, and then, yet, grabe yung kanyang pananampalataya. Then, kung babasahin natin dun sa John chapter 9, di ba? Yes, opo. Yun yung usual niya. Sinasabi niya na sin no more. Sin no more. Dito sa John chapter 9, mga kapatid, ang mga alagad dito actually nagtanong kung ang dito sa John chapter 9, nagtanong ang mga alagad kung sino ba ang nagkakasala, ang bulag ba o ang kanyang mga magulang. Kasi sa kanila nung panahon na yun, kapag meron ka mang kapansanan, it is maybe because of sin. Yun yung pananaw ng mga Hudyo, mga kapatid. Dito sa John chapter 9, verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaki ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot sa Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. You see? Na despite of that mga kakulangan or impediment or what we call this sa kakulangan do sa sarili mo, ay hindi ibig sabihin nun na kasalanan mo or kasalanan ng mga gulang mo. Kung minsan may mga bagay na of course there are some na kagagawa ng mga magulang because dahilan dun sa mga gamot na kanilang ininom na apektuhan yung bata. Pero sinabi dito ng Panginoon, sabi niya, sapagkat sumagot si Jesus, ipinanganak ang bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Makikita natin yan kasi despite ng mga bulag sila, makikita natin na nakakasakay sila ng jeep, nakakapag-travel sila, nakakapag-massage sila, nakakapagtugtog sila, nakakakanta sila. Diba? At the same time, na despite na bulag sila, ay kumikilala sila sa Panginoon. Ibig sabihin, yun yung totoong hindi bulag kasi they are physically blind but they are spiritually malinaw na malinaw yung kanilang mga mata dahil sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Yan dito sa balikan natin dun sa sa Matthew 21:9 na pagkatapos na gumaling sila, pinagsabihan sila ng Panginoon na huwag ipagsasabi. Ngunit dahilan doon sa hindi nila mapigilan na kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay, hindi nila kayang pigilan na hindi ito ipagsabi yung kanyang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang purpose na naman ng Panginoon, bakit ayaw niya ipagsasabi yung kanyang ginawa? It is not because para ang mga tao is not just to follow Him because He is doing miracle. But because the Lord Jesus Christ wanted to follow Him because of the word or the truth He preaches. Dapat hindi lang tayo ma-attract dun sa Panginoong Jesucristo sa himala na ginagawa niya, kundi ma-attract tayo dun sa katotohanan na siya talaga yung Mesiyas, siya talaga yung tagapagligtas na dumating at darating, mga kapatid. So yun, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon hindi para hindi siya ayaw sumikat siya doon sa mga himala na ginagawa niya. He wanted that people will follow Him because of the truth that He brings na dinadala niya, mga kapatid. So dapat ganun, hindi tayo ma-attract doon sa outward na nakikita natin, kundi dapat na-attract tayo sa kung ano yung katotohanang narinig natin, mga kapatid. Kasi deceiving yan, most of the time, deceiving yung nakikita natin, di ba? Lalo na sa atin sa Catholic Church. Ang laging ginagamit ng mga anti-Catholic sa atin is yung parang disorder in the church. Then, ang kanila
ay ipangangalandakan nila at ang ipagmamalaki nila is yung orderliness ng kanilang simbahan. Pero kung titingnan natin dun sa dito sa Ebanghelyo, na the Lord wanted us to follow or to be attracted of what He is doing, yung dinidisplay niya, kundi ma-attract tayo sa katotohanan ng daladal niya. The same with sa atin sa good morning, Emily Golo. Good morning po, ma'am. Ganun the same with in the Catholic Church, dapat hindi ma-attract tayo sa kung ano yung katotohanan ng simbahan, na ang simbahan natin ay itinatag ng Panginoon Kristo, hindi sa kung ano yung kamalian o pagkakamali. O yung kamalian o yung mga distraction na nakikita natin. Yun mga kapatid, yun yung layon ng Panginoon. Dapat ganun. Sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya nga may kanta akong sa charismatic na kanta na may kanta kami sa charismatic na noong active pa kami masyado sa charismatic na napakaganda eh. Sabi niya, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nga ba pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Yun yung pinaka-primary, because of the truth, not of what we see, mga kapatid. Kaya nga, despite nung mga nakikita nating hindi maganda sa kapwa nating Katoliko, nagpapatuloy tayo sa pagiging Katoliko, not because of the members, not because of what we see na kamalian, kundi nagpapatuloy tayo bilang Katoliko because of Jesus Christ, the founder of the church. Mga kapatid, take note, ha? Yun yung mga kapatid, yun yung pinakalayon. Kaya nga ang demonyo, remember mga kapatid, the devil always uses yung mga nakaka-attract lagi sa ating mata. Balikan niyo po yung Matthew chapter 24. Matthew chapter 4. Brother, Kuya Jude. Wherever you go, I shall go. Song of Ruth sa talk number 8. So yun mga kapatid, ma-attract tayo sa Panginoon, not because of what we see from Him, but because of the truth that He is bringing to us. The same way sa Catholic Church, dapat ma-attract tayo sa Catholic Church because of the fullness of the truth is in her. Not because dahilan doon sa kamalian ng mga individual. Kaya nga sinasabi sa Hebrews chapter 12, di ba? Looking unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Hindi sa kung ano yung nakikita natin around. So sa tingin ko yun yung, sa akin, for me, yun yung aral na makikita natin. Na ang gusto ng Panginoon, bakit ayaw niyang ipagsasabi? Para hindi yun siya kilalanin siya parang miracle worker lang. Kundi ma-attract sa kanya yung susunod sa kanya yung tao because of the truth, mga kapatid. Ganun din sana tayo. Katoliko tayo, not because of the beauty of the church, the historicity of the church, the apostolicity of the church, of the Catholic Church, because of its unbroken link from Pope Francis down to the very apostles, but
because of Jesus and because of the truth. Sana yun yung motivation natin why we will continue to be Catholic. Yan, saying it natin apologetics. To be Catholic, not because of any other else. Not because of distraction, but because of Jesus and the truth na matatagpuan sa Panginoong Kristo. Hindi tayo ma-attract dun. Huwag tayong padaya dun sa nakikita ng ating mga mata, mga kapatid. Di ba yun yung pang-attract ng iba natin mga kapatid? Nung ka, mga kapatid, or take note, isa sa strategy ni Satan is always to attract us sa mga nakikita ng ating mga mata. Kaya nga, ang tukso niya lagi na ginagawa niya, nakikita ng mata, yung lust of the eyes, lust of the flesh, yung mga panlasa natin. And then, power. Yan, basahin niyo sa Matthew chapter 4. That is the ancient tactics of the devil to deceive us. Even in our times ay ginagawa niya. Kaya beware, mga kapatid. Maging maingat tayo. Kung babasahin niyo doon sa, kung hindi ako nagkakamali, doon sa Isaiah chapter 42, ay makikita natin doon yung suffering servant, the suffering servant. Now, ang sinasabi doon, hanggang sa Isaiah chapter 53, na wala man lang siyang, nakalagay doon, wala man lang siyang pang-inganyo. Kung titingnan mo, wala siyang pang-inganyo. Wala siyang pang-attract para sampalataya ka sa kanya. The only thing that can attract you is the truth na dala-dala niya, mga kapatid. So, ganun din sana tayo. Kung bakit tayo Katoliko, not because of the beauty of the Catholic Church, not because it has apostolicity, but not because of his unbroken link na walang putol yung kasaysayan natin, na may kaugnayan tayo sa mga apostol na walang pagkaputol, but because ang very core ng ating pananampalataya, it is because of our faith na katulad ng ipinakita ng dalawang bulag sa araw na ito sa Ebanghelyo, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom and may God bless us all. Salamat, Brother John. Salamat sa 300 plus na nag-likes at saka yung nag-tap ng screen. Maraming salamat. May God bless us all. May God give us safe and sound sa araw na ito. Yan. So, shalom. That is by now signing off, my dear brothers and sisters. And may God keep us safe and sound. Amen. Shalom.